Good day mga bros! So today ngayong araw, another shoe review. Yan ang i-review natin ngayon. Paborito ng nakakaramihan. Jordan 1 Low! So yung colorway na i-review natin today mga bros, alternate bread toe. So, ayan. So simulan na natin. Start tayo from the box. Tignan nyo naman mga bros sa taas. Jumpman logo. So, yung box niya mga bros, simple lang. Nothing special or crazy. So, another Jumpman logo sa side na to. And then dito sa side na to is, wala, plain lang, walang design. And dito, ayan mga bros. So, ayan siya. Air Jordan 1 Low. And then yung nakalagay dito na color niya is black, gym red, and white. So, size 10 ang kinuha ko mga bros, US 10. So, pag-uusapan natin yung fit mamaya. So, ayan. Yan yung box nating special mga bros. Next mga bros, syempre, tignan na natin yung shoes. Ooh, sheesh. Yan yung paper niya mga bros. Hindi naman ganun kakapal. Sakto lang. And, yung shoes. Oh my God. Sheesh. Ang ganda. Whew. So mga bros, ito nga pala is ano to mga bros, pre-order to mga bros. And yun na lang siguro yung next na pag-usapan natin, yung value for money niya mga bros. Kasi explain ko kung paano, paano at saan ko to binili mga bros. So around November mga bros, parang nagbabrowse ako sa Facebook. Then nag-pop up sa feed ko sa may 5K Kicks Club. May seller na nagbebenta and pre-order, and yung ETA nito sinabi naman dun sa post na January. So dumating to mga bros mga ano na, January 8, and na-deliver na dito sa bahay ng January 15. So shout out kay Sir Van. Siya yung seller, siya yung sa kanya ako nag-order. And then ayan siya mga bros. Ito yung, oh my God. Siya na mga bros, naka-phone lang ako mag-video. Oh, sheesh. Yan mga bros. So, kung mapapansin nyo mga bros, parang nilace ko na to. Hindi ito yung original laces mga bros. Masyadong mahaba para sa akin. Kaya, yung ginamit ko is yung lace na hindi sobrang haba para. Ayaw kasi sobrang haba mga bros kasi yung lacing style na ginamit ko. Yan. Grabe. Ganda. So, next na pag-uusapan natin mga bros is yung exterior design. So, sa mga may Jordan 1 Low na dyan, parang nothing new na to. Pero tignan nyo naman kasi mga bros, oh. Ganda ng color blocking, di ba? Papap yung red. Saka yung black. And then, magandang pang ano rin ng pang neutralize ng colors yung white. And, oh my God, mga bros, ang ganda. Ayun siya sa baba. Kung mapapansin nyo, may mga ano na kasi pinanglakad-lakad ko na to mga bros dito sa loob ng bahay. Pero hindi ko pa siya pinanglalabas. So, yan ano bros, ito leather to bros. And hindi ko sure kung leather din tong iba. Hindi ako masyadong technical sa sa mga materials. And ayan may nagdagdag ng aesthetic yung iconic na Jordan Wings logo mga bros. Ayan, ganda. Shit. Okay, so tapos na tayo sa exterior design mga bros. Kung nakita nyo to bros in person, mas lalo nyo itong ma-appreciate kasi ang ganda. Next mga bros is yung comfort and fit. So nung sinukat ko naman siya mga bros, ang masasabi ko sa comfort mga bros is wag nyo tong gawin na parang hindi siya, para sa akin mga bros, hindi siya advisable para sa yung matatagalang oras na pagtayo. Parang may re-recommend ko to na gamitin mga bros pag yung may pupuntahan kayo sa pag lalabas kayo na na hindi naman kayo masyado magtatagal doon. Let's use na lang for example dito sa Isabela, around this time kasalukuyan yung Bambante Festival sa Ilagan. So kung kunwari lalabas kayo ng tropa or ng family and kakain lang kayo doon, titingin ng boots, bibili ng ukay, gano'n. Pwedeng magandang gamitin to bros kasi ano siya
hindi sasakit yung paa mo. And at the same time, talagang titignan yung kicks mo mga bros. Talagang ma-appreciate nila. And yun sa sizing mga bros, originally, ang in-order ko kay seller is 10.5 US. And parang nagka-agree kami na yun yung size na o-orderin. Kasi in reality mga bros, wala akong idea kung paano yung sizing nito eh. So, humingi ako ng suggestion ni seller and nasuggest niya na 10.5 yung kunin ko. Pero nung mga bros, nung parang dumating na yung item sa kanya, parang ang pinagbasehan niya yung centimeter. So, fortunately, yung dumating na size para sa akin is US 10, which is my true size. And okay naman mga bros, hindi masikip, hindi maluwang, parang sakto lang talaga. So, I recommend na kung hindi nyo ito matry out sa store, is go to your true size mga bros. Yung size yung sa US. And for me kasi US 10 and US 10 tong dumating, so saktong-sakto lang mga bros. Hindi naman siya uncomfortable na to the point na sumasakit yung paa ko in just a minutes of use, parang ganun ba. So yun mga bros, pero ayun siya, maganda mga bros. Pero ulit, ang recommend ko, wag nyo tong gamitin na yung parang kung alam nyong tatayo kayo ng for a long period of time, parang hindi ko to marirecommend mga bros. Pang ano talaga to bros, pang gala na kung gusto mo talagang appreciate yung suot mong sneakers. So, next naman natin pag-uusapan mga bros is yung value for money mga bros. Nag-check ako ng actually mga bros, matagal ko nang gustong bumili ng Jordan 1 Low. And chinek ko sa Nike app. Nag-range yung price nito from 6,195 to 6,895 kung di ako nagkakamali. And nabili ko lang to bros dun sa 5K Kicks Club ng 4,790 mga bros. Kasi pre-order, so parang sobrang steal na talaga para sa akin. Saktong around November naman or December, 'di ba? Yun yung dating ng mga bonuses. So parang umayon talaga mga bros. O, 'di ba? Ayan siya mga bros. Oh, sheesh. Parang sulit na sulit yung binayaran ko mga bros na under retail para dito sa Kicks na to. Ayan. So, in conclusion mga bros, para sa akin, kung if you have the money to buy yung legit mga bros na bilhin nyo na, lalo na kung under retail. So suggest ko rin sa inyo mga bros na mag-join kayo sa 5K Kicks Club. Kasi dun mga bros, dun puro legit yung binibenta dun, bawal dun yung UA o kaya yung mga class A. So yun talaga masasuggest ko kung may pera kayo mga bros, bumili kayo ng Jordan 1 Low. And marirecommend ko talaga tong colorway na to kasi madali lang tong bagayan mga bros. Black and red, kumbaga very very iconic color blocking to. Try ko mga bros na dagdagan to ng on fit. Pero ayun, thank you sa pakikinig mga bros. See you sa next shoe review.